Jobless growth, yan ang tawag ng isang ekonomista sa lagay ng ekonomiya ng Pilipinas ngayon. Gumanda raw ito pero walang nadagdag na trabaho at hindi nabawasan ang bilang ng mga mahihirap. Sa pinakahuling ulat ng NSCB o ang National Statistical Coordination Board, 28 pa rin sa bawat 100 Pilipino naghihirap o isa sa bawat 4 sa atin o 25% ng ating populasyon. Katulad din ang sitwasyon ng kahirapan noon pang 2006. Tiniyak naman ng Malacanang na layunin nilang maramdaman din daw ng mga mahihirap ang pag-asenso. Live mula sa Quezon City, may report si Bernadette Reyes. Bernadette? Jessica, laging ibinibida ni Pangulong Aquino sa kanyang mga talumpati na gumaganda raw ang ekonomiya ng Pilipinas pero hindi naman raw ito nararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino. Sa isang survey na galing mismo sa gobyerno, sinasabing hindi naman nababawasan ang bilang ng mga mahihirap sa Pilipinas. Walang pagkain, walang trabaho, walang sariling tirahan. Ang mga imaheng ito, bahagi na ng buong larawan ng kahirapan sa Pilipinas. Ang tinatamasang paglago ng ekonomiya ang nakikita ang sanang susi para mabawasan ang bilang ng mga mahihirap sa bansa. Katunayan, naitala ng Philippine Stock Market ang panibagong record high nila matapos sumampa sa 7,100 level ang merkado kahapon, April 22. Nitong nakaraang buwan, nakatanggap din ng investment grade status ang Pilipinas mula sa International Ratings Agency na Fitch na inaasahang makakaakit ang foreign investment sa bansa. Magandang balita ito para sa ekonomiya ng bansa. Pero kung pagbabasihan ng ulat ng NSCB o National Statistical Coordination Board, halos hindi nababawasan ang bilang ng mahihirap mula 2006 hanggang sa unang semestre ng 2012. Sa bawat 100 Pilipino, nasa 28 ang mahirap. In general, the poverty conditions in the first semester of 2012 appear to be unchanged from the first half of 2006 and 2009. Tumaas naman ang kakailanganing kita ng isang pamilya para hindi matawag na mahirap. Noong 2006, nasa 5,586 pesos kada buwan ang kailangan ng isang pamilyang may 5 miyembro para matustusan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Noong 2009, nasa 7,040 pesos na ito kada buwan. At noong unang semestre ng 2012, umakyat na ito sa 7,821 pesos kada buwan. Ayon sa NEDA, kung wala pa ang Pantawid Pamilyang Pilipino program ng gobyerno, kung saan halos 4 na milyong pamilya ang nakikinabang, mas maraming Pilipino pa ang naghihirap ngayon. Pero anila, trabaho ang tanging solusyon para supuin ang kahirapan sa bansa. This cannot be done overnight. We really need to establish credibility in our economy, the credibility in our institutions so that investors would put their money into this country. Ganito rin ang sentimiento ng National Anti-Poverty Commission. Pinaka-importante matulungan ang mahirap na makadevelop ng alternatibong income. Kung wala kang trabaho, wala kang income. Pananaw ng isang ekonomista, isang jobless growth ang nararanasan ng Pilipinas ngayon. Mga puhunan daw kasi sa stock market at pera mula sa mga OFW ang tumutulong sa paglago ng ekonomiya. Dahil dyan, walang gaanong bagong trabahong nalilikha. For the poor kasi, the main way that they will participate in an economy is kung makahanap sila ng trabaho. So, unless we can really, siguro, as they say, make a significant dent in the ability ng economy to generate jobs, no? That might hinder yung very poor from participating, no, in the so-called formal economy. Depensa ng Malacanang, layunin naman daw ng pamahalaan na maramdaman din ng mga mahihirap ang pag-angat ng ating ekonomiya. Because that is the goal that everybody wants, that everybody is working for. But apart from the trickle, the so-called, what the economists call a trickle-down effect, ang hinahabol din natin yung mga direct interventions.
Jessica, ayon kay Secretary Balisacan ng NEDA, kung ikukumpara natin ang Pilipinas sa mga karatig bansa sa infrastruktura o di naman kaya sa mga dami ng mga foreign direct investments, malayo pa talaga yung Pilipinas. Pero kung mapagpapatuloy naman daw ng pamahalaan yung mga nakalatag na programa na meron tayo ngayon, hindi naman daw malayo magtuloy-tuloy ang pag-asenso ng Pilipinas. Jessica? Okay, pero 3 taon na ang administrasyong Aquino. Bernadette, sinabi ba ng mga ekonomista kung bakit hanggang ngayon hindi tumataas yung employment figures? Bakit walang mga trabahong nalilikha? Jessica, ang sinasabi kasi ng mga ekonomista, meron talaga tayong tinatawag na lag time. So kunyari, meron tayong mga pumasok na mga foreign direct investment dito sa Pilipinas. Hindi naman agad-agad na makakapagpatayo yun ng mga factories. Ngayon, the moment na maitayo na yung mga factories na yan, doon na magkakaroon ng mga bagong trabaho. Halimbawa, doon sa mga gagawa ng mga damit, sa mga manufacturing plants o di naman kaya sa semiconductor industry. Ang isa pa raw na nakikitang problema rin kasi dyan, yung ibang perang pumapasok dito sa Pilipinas, tinatawag na hot money. For example, ilalagay nila sa stock market na pwedeng kapag tumaas na yung kanilang stock, ilalabas naman na nila dito sa bansa. Kaya hindi nagtatagal yung investment dito, Jessica. Okay, that's why hindi magandang batayan kung lumalago ang ekonomiya, yung galaw ng stock market. Kasi mga investor lang yan mga stock investor lang yan. Labas, pasok yung kanilang pera, etc. Ang talagang batayan, sinasabi mismo ng mga ekonomista natin, trabaho. Bakit nga hindi nakakalika? At pagdating sa investment, may pera ang gobyerno, bakit hindi sila nag-i-invest? Alam mo, Jessica, kung ang tatanungin natin yung DOLE, sinasabi, marami naman daw talagang trabaho dito sa Pilipinas. Marami tayong mga job fairs dito at makikita naman din talaga na 100,000 ang mga trabaho naghihintay. Kagaya ngayon, meron naman mga job opportunities sa tourism, sa BPO, pero ang sinasabi ng ibang ekonomista, meron nga tayong mga trabaho dito, pero yung mga pinakamahihirap naman sa bansa, maaaring wala sila ng sapat na skills o kasanayan para dyan. Sa datos kasi ng NEDA, lumalabas na karamihan sa mga mahihirap, kabilang sila doon sa agricultural sector. So yung mga trabaho na nararapat para sa kanila ay maaari hindi sila fit sa kung ano yung merong available sa market ngayon. Okay, pero ang higit na nakababahala yung big picture, Bernadette, 2006 pa hanggang ngayon, hindi nabawasan yung bilang ng mga mahihirap at yung hurdle nila every month, yung sinabi mo kailangan cost of living nila mula 5,000, 7,000 na ngayon. Ibig sabihin yan, madadagdagan lang lalo yung mga mahihirap, hindi ba? Oo, tama ka dyan, Jessica. Kasi kailangan din talaga makahabol itong mga manggagawa doon sa pagtaas syempre ng presyo ng mga bilihin. Dahil taon-taon naman, meron tayong inflationary rate. Talagang tumataas din yung presyo ng mga bilihin. Ngayon, kung hindi sila makakahabol doon sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ay talagang mapag-iiwanan sila. Ngayon, hindi naman pwede ring taon-taon magtataas ng pasahod sa mga manggagawa. Ang sinasabi raw solusyon dyan, dapat yung mga tao ay maging productive din sila. Marami kasi sa ating ngayon mga underemployed. So kung underemployed, pwede naman daw maghanap ng ibang trabaho. Kunyari, magdagdag ng more hours bilang isang trabahador kunyari sa isang restaurant o di naman kaya ay mag-part-time sa ibang kumpanya. Jessica? Maraming salamat, Bernadette Reyes.